O eto mga sangkay, mayroon pong babala ngayon dito sa ating bansa at ito po ay ating alamin dahil mayroon pong pagkain na wag daw po munang kakainin mga sangkay. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Ako muli ito nagbabalik dito sa ating channel kung saan gumagawa po tayo ng mga mahalagang content, no? Kagaya po ng mga pandaigdigang balita. Subalit ngayon mga sanggay, pag-uusapan po natin ngayon itong malaking balita tungkol po dito sa Pilipinas muna, no? Dahil mayroon pong pagkain mga sangkay na ayon po sa advice ng mga eksperto, wag daw po munang kakainin. So dapat mapanood po ito ng marami, lalong-lalo na po yung mga malapit lamang po dito sa Luzon, mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.26 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Padami po tayo ng padami. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito pag-usapan po natin. Ito daw po ay mga seafoods. Ayon po sa report, sa mga lugar na may oil slick, wag daw munang kainin. Ilang vendor umaaray sa tumal ng benta. Okay. Tingnan po natin mga sangkay kung gaano ka delikado ito o ano ba ang dapat gawin natin kasi importante ito na malaman ng mga kababayan natin. 2 linggo nang matumal. Hindi naman ito taong namin galing na butas. Malaki na ang nalulugi sa seafood vendor na si Eva Velasquez. Mula nang magkaroon Sarap pa naman niyang tahong, oh. Lalong-lalo na po pag ginisang tahong o di kaya adobong tahong. ng oil spill sa Manila Bay. Palugi na nga niya kung ibenta ang mga nahahangong tahong mula na botas. Okay, wait lang. Ulitin natin para mas maintindihan natin. Ito taong namin galing na butas. Malaki na ang nalulugi sa seafood vendor na si Eva Velasquez mula nang magkaroon ng oil spill sa Manila Bay. Palugi na nga niya kung ibenta ang mga nahahangong tahong mula na botas. Pero hindi pa rin ito nabibili. Marahil dahil sa takot na may taglay na kemikal mula sa lumubog na MTKR Terra Nova. So, eto kasi, ngayon mga sangkay, nagkaroon po ng pagtagas yung isang oil, di ba nga, nandun po yun sa dagat. At ngayon, apektado mga sangkay, yung mga malapit po dito sa Metro Manila, o halos yung mga area mga sangkay dito sa Luzon, na malapit sa pinagtagasan nitong oil. Ngayon, medyo matumal po yung benta ng maraming mga seafoods, no? Dati 140. Ngayon 100 na lang. Ang lalaki pa. Hindi pa mabili kasi nakikita nila palagi sa TV. Hindi, importante rin naman yun mga sangkay na sabihin na po natin nakawawa din po yung mga nagbebenta. Pero, syempre, mas okay rin po yung mag-ingat kasi. Di ba? Mas mahirap yung masarap nga ulam mo, pagkatapos mo kumain, rekta hospital ka, di ba? Naliboy isang sako nito. Ngayon hindi na maabot sa punan. Kawawa naman no? Yung binabayaran namin minsan nagagalit pa kasi hindi na kami nakakakumpleto Sa chismis na hindi naman totoo. Chismis na hindi naman totoo. Okay, sige, tingnan natin. Sa ngayon patuloy ang pagkuha ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng samples mula sa iba't ibang seafoods sa Region 3, Calabarzon at National Capital Region. Ito ay isa sa ilalim sa evaluation upang makita kung may bakas ng langis at grasa galing sa oil spill. For the NCR naman po, nakapag-conduct na din po ng assessment. So kawawa din mga sangkay, no? Yung mga binibenta sana o mga seafoods na wala naman talagang halong oil o hindi na nadapuan nun mga sangkay tapos hindi na mabili dahil nga po sa takot ng marami. Pero ayun nga po, hindi rin po natin masisi ang marami kasi nga po yung mga eksperto mismo, yung otoridad po mismo natin ay nagsasabing mag-iingat po at huwag daw po munang kakainin itong mga seafoods. Sensory testing. At so far naman po ay nakapasa naman po lahat po ng bayan sa Manila. So yung pong
Navotas, Las Piñas, aka po sa Parañaque. So, Ayan, no? Ano daw, nakapasa naman daw po. Sabi dito, nakapasa naman. Lahat ng bayan sa Manila, Navotas, Las Piñas, Parañaque. lahat naman po ay nakapas doon sa sensory evaluation na kinandak po. Paliwanag ng DA, kailangan matiyak na walang polycyclic aromatic hydrocarbons o PAH na nakakapit sa isda at iba pang lamang dagat dahil ito ay kemikal na mapanganib kung mahalo sa pagkain. Ang problema kasi rito yung PAH na tinatawag o yung polycyclic aromatic hydrocarbons galing Pero ano yan mga sangay, no? Yung kahit pag kinain mo yan, mararamdaman mo kaagad, malalasahan mo kaagad kung mayroon pong halong oil eh. 'Di ba? sa mga petrochemicals. So, lalo na yung mga shellfish natin, yung tahong, talaba, itong mud crab, blue crab, at saka yung mga clams. Medyo ito yung pinagbabawal ng beef farm. Oh, ayan. Ulitin natin mga sangkay ha. Ito yung mahalaga natin malaman. Lalo na po yung mga nandito sa Luzon. Cyclic aromatic hydrocarbons galing sa mga petrochemicals. So, lalo na yung mga shellfish natin, yung tahong, Tahong, talaba, talaba, itong mud crab, blue crab, at mga crabs. saka yung mga clams. Medyo ito yung pinagbabawal ng beef farm. Sa mga okay. samples na nakuha mula sa bayan ng Tasa at Naik sa Cavite, walang bakasang petrochemical contamination. Kaya safe pang mangisda at kumain ng huli sa mga lugar na ito. Ngunit ayon sa DA, sa mga lugar na nakitaan ng oil slick, ay pinapayo nilang huwag munang kainin ang mga lamang dagat. Ayun. So ano-ano kayong mga lugar ito, mga sangkay? In general, sa mga lugar na to, pinagbabawal natin. Ang delikado kasi rito yung food poisoning na pwedeng ma-experience ng ating mga kababayan. Kaya yun ang naging abiso ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga lugar na dito na nakakaranas ngayon ng oil spill. Hari Ilagan. Okay, so ayan, no? Sabi dito, tiniyak ng Department ligtas pang kainin ang mga isda at iba pang lamang dagat mula sa Kalakhang, Maynila, Cavite at Bulacan. Gayunpaman, pinaiiwasan muna ang seafoods na hinuli mula sa mga lugar na nakitaan na ng oil slick. Partikular na ang malapit sa ground zero dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan. So, ayan mga sangkay. So, siguro tingnan niya na lang po natin kung anong mga lugar ito, saan ba dapat mag-ingat. Kasi mas delikado mga sangkay kung hindi tayo mag-iingat. Kumbaga, yung iba kasi bagsak presyo po talaga yung mga seafoods. Ngayon, lalong-lalo na nakikita po nila na wala pong bumibili. So, bagsak presyo yung pagbebenta nila. Pero, mag-iingat po tayo mga sangkay. Mamaya, ay nako, mahirap kung madali po tayo niyan. So, tingnan na lamang po natin yung update, no? Sa mga balitaan, meron po yan mga sangkay kung anong mga lugar itong mga delikado. Basta ang sabi po dito, mga partikular na mga malapit sa ground zero. Ayan, no? Yung mga sobrang lapit po, mga sangkay, ng tinagasan nitong oil. So, mag-iingat po ang lahat, mga kababayan. So, ayun. Ano po ang inyong komento? Just comment down below. Alam niyo, sa probinsya, mga sangkay, ano yan eh. Kadalasan, nagkakaroon ng red tide. No? Kapag may red tide, bawal talaga kumain, mga sangkay, sa kahit anong seafoods. Kasi, ikakapahamak talaga ng buhay. Well, ano po ang inyong komento? Just comment down below. Now, guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Ayan, hanapin niyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Again, guys, ikalat niyo po ang video na to para nang sa ganun, makapag-iingat po ang lahat. Alright, God bless everyone.